Si Coach Yeng Guiao, grabe po pagkadismaya sa estado ng basketball dito sa Pilipinas. Tutukan po natin yan. May pahayag po siya kasi na kailangan gawin or baguhin ng PBA. Ganon din po yung mga coaches. Inamin po niya yan. Si Japet Aguilar, inamin din nakakaiba po ang Gilas ngayon kumpara nung 2014. At si Coach Chot Reyes, meron pong nararamdamang kaba or takot bilang coach. Tingnan po natin yan. Sa huli, si Fernando Bruno ng Angola, may pahayag tungkol sa pagsalang nila dito po sa World Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago po yan, hingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo po yung ating palabas, kung medyo mahirap po ang subscription, siguro kahit isang like and share na lang po. Maraming salamat po. Matapos mailabas ang Final 12 ng Gilas Pilipinas, lumabas po ang pagkadismaya ni Coach Yeng Guiao para sa Philippine Basketball. Ano ang pahayag po niya? Reminder lang po, hindi po ito related sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Ayon kay Coach Yeng Guiao sa Spin.ph, masakit mang aminin pero meron na tayong ganong factor na medyo iwan tayo dito sa Asia. Lumabas ang pahayag po ni Coach Yeng Guiao matapos mabigo po ang kampanya ng grupo sa Jones Cup, kung saan kumamada lang po sila ng 2 panalo laban sa 8 talo. Pumwesto sa ikapito ang grupo ni Coach Yeng Guiao sa 9 na kupunan na nagbabakbakan dito po sa Jones Cup. Matindi po yung pagkadismaya talaga ni Coach Yeng Guiao. Ano ang mga napansin ni Coach Yeng na tila gusto niyang ma-adapt ng players dito sa Pilipinas? Ito po ang sinabi niya sa report ng Spin. Kahit yung college basketball sa US, European style na. Ikot ng bola, pabilisan, 3-point shooting, yung mga malalaki nila hindi mo pwedeng iwan. Wala nang isolation, puro ball movement na lang. So base sa kanyang pahayag, ito sana ang dapat ma-adapt or makuha or magawa ng players dito sa Pilipinas para tuluyan tayong makahabol sa nagbabagong estilo ng basketball sa mundo, hindi ba? Masakit ngang isipin pero parang climate change lang yan eh. Yung panahon kasi nun, ibang-iba sa panahon ngayon. Sa basketball, ganun din. Kasi nung time nila Abarientos, Lastimosa, Aceitono, Codenera, Patrimonio at iba pang bayani ng basketball sa bansa. Ang lakas natin nun, di ba? Dahil sa mga pagbabago nakita, ano ang naramdaman ni Coach Yeng Guiao? Ito ang sinabi ni Coach sa report ng Spin. Ang bilis ng progress ng basketball sa kanila Siyempre, worried ako dahil iwan na tayo. Ito na naman yung iwan na iwan talaga, no? Mula sa isang premyadong coach ng PBA, Yung mga salitang nag-aalala siya dahil sa mga nakikita niya sa ibang liga, medyo alarming po talaga yan. Ang sitwasyon ng basketball dito sa atin, lalo na sa PBA, di ba? Pruweba dyan, yung hindi dinudumog ng tao ang mga laro, kumpara nung dekada 80 at 90 na sobrang puno palagi ang arena. Lalo na kung may laban ng Ginebra ni Coach Jaworski. Of course, ganun din naman sa kasalukuyan. Kung may laban talaga yung Ginebra sa ngayon, especially kapag finals, dudumugin po talaga. Pero nakikita po natin dito, kung hindi Ginebra yung naglalaro, matamlay na po yung attendance dito sa arena, di ba? So ano ang nakikita niyang paraan para maisalba ito, especially sa trato ng PBA sa players? Ito po ang sinabi ni Coach Yeng Guiao sa report ng Spin. So kailangan na talaga tayo mag-expand. Kailangan maging mas open sa mga half-bloods. Kasi sa kanila, uso na rin yung mga kalahating Taiwanese, kalahating Korean, kalahating Hapon na naglalaro sa kanila na tayo ang nagsimula, di ba? Palagay ko, open borders na talaga yung basketball Kung meron dugong Pilipino, talagang Pilipino na rin dapat ang turing natin. Alam niyo, totoo yung sinabi ni Coach Yeng, Tayo nga ata nagsimula ng mga players na may dugong American or kalahating Pinoy. Ang problema kasi sa Pinas, pinoprotektahan natin talaga yung mga purong Pinoy players. Maganda naman yon. Wala naman actually masama doon. Maganda po yun. Pero parang dahil na rin sa policy na yon, mas nababaw ng basketball dito sa atin sa Pilipinas. Kung nakikita niyang open borders dapat sa players, ano naman ang palagay niya sa coaches? May dapat bang gawin dito? Ito ang pahayag ni Coach Yeng Guiao sa report ng Spin. We need to train coaches. Parang nakakalimutan natin yung training ng coaches. Hindi ka makakaproduce ng magaling na players or athletes kung yung coaches natin hindi upgraded yung skills nila. Kasi ang dami na rin from the coaching standpoint, ang dami na rin na bago. Tumpak yung sinabi ni Coach Yeng, marami ng bagong technique na tila hindi na rin nakakasunod ang Pinoy coaches. Yung alam kasi nila dati, parang mahirap mo nang may apply sa kasalukuyan kasi nga iba na sistema ng laro ngayon. Yung US nga di ba? Parang sumusunod na rin sila sa aral ng Europe. US na yan tayo pa kayang Pinoy, di ba? So medyo mabigat po talaga. So iwan po natin panandalian ito si Coach Yeng Guiao. Punta po tayo sa World Cup. Sa nalalapit na bakbakan sa World Cup po, tila may gusto pang mailabas si Coach Chot Reyes sa kanyang players. Ano nga ba yan? Ito po ang sinabi ni Coach Chot Reyes sa report po ng Spin. Kahit sinong coach ang tanungin mo, sasabihin nila hindi sila handa. Takot kami palagi na may mga bagay pang dapat gawin o dapat magawa. Kapareho sa amin.
kahit gaano karaming practice ang ginawa namin, yung tune-up games, feeling namin may magagawa pa kami. So mahirap talaga yung feeling na ganon, yung nararamdaman ni Coach Chot Reyes. Yung parang sa tingin mo, ang dami pang dapat sa katuparan pero kulang na sa oras, di ba? At agree tayo doon. Bilang coach, may takot talaga si Coach Chot Reyes kasi ayaw nila magminti sa actual na laro. Siyempre, gusto lahat manalo, di ba? Bayan at pride ang nakataya kasi dito sa World Cup. Ang malungkot dyan siguro, isa lang ang pwedeng manalo, di ba? Kung tila may pangamba si Coach Chot Reyes, may ibinunyag naman si Gilas Captain Japet Aguilar versus Dominican Republic. Ano ang pahayag ni Japet? Ito po ang report ng Inquirer. Kailangan nating isagawa yung game plan. At the end of the day, kahit perfect ang laro namin, sa kalibre ng Dominican Republic, 50-50 pa rin ang laban. Alam niya, sa tingin ko, ayaw talagang pakakumpiyansa ni Japet Aguilar base sa kanyang pahayag, di ba? Siguro tama yun kasi hindi talaga biro ang sasigupain nilang Dominicana kasi muntik na nilang tinalo ang Spain at bago yun, tinalo muna nila yung Canada. So matindi ang momentum at lakas ng loob na dala ng Dominicans kapag nakipagbasagan na nga sila dito sa Gilas. Kaya siguro ganun ang naging pahayag ni Japet Aguilar. Ayaw talagang pakakumpiyansa at tama yung sinabi niya, no? Kailangan isagawa yung game plan. Kahit perfect nga rin ang laro sa kalibre ng Dominican Republic, parang ang hirap pakakumpiyansa, di ba? Ano naman ang masasabi ni Japet Aguilar sa Gilas ngayon kumpara sa Gilas noong 2014? Ito po ang sinabi niya sa report ng The Manila Times. Ibang-ibang kupunang ito kumpara sa 2014. Talent-wise, mas matatalino ang mga players ngayon. So mula po yan kay Japet Aguilar. Maganda yung binanggit niya. And hopefully matranslate talaga ng kupunan ng talino ng dala nila pagpasok nila sa court laban sa Dominicans at sa Angola. At kung siswertehin, sana maisahan din natin ang Italy, di ba? Kasi wala namang imposible. Kahit gaano kahanda ang isang kupunan, depende pa rin yan sa pakiramdam nila habang naglalaro sa court. Nabanggit na rin lang ang Angola. Si Atlanta Hawks power forward center Fernando Bruno, positibo po ang pananaw sa papalapit na bakbakan. Ano ang mga sinabi ni Fernando Bruno? Ito po ang report ng Spain. Lahat kami positive. Naging maayos kasi paghahanda namin. Nagkaroon din kami ng 2 bang preparation. Maganda po yun. Yung makasama at makalaro ang ibang players at magkaamuyan ang bawat isa. So, isa si Bruno sa magiging kabakbakan nila Japet, Kai at Edu sa gitna, di ba? Sa palagi ko makikita talaga natin dito kung ano yung naihanda ni Coach Chot Reyes sa mga players na binanggit po natin. Masarap makita yung bakbakan nila sa ilalim, ha? Lalo na kapag oras na para mag-box out. Hindi kasi patitikinag si Bruno kasi nga mataas ang moral niyan, NBA player yan. Pero gaya na sinabi ni Japet, yung game plan, doon malalaman kung sino ang mangunguna pagdating sa dulo. Gaano ba ka-excited si Fernando Bruno na sumalang sa World Cup sa unang pagkakataon? Ito po ang sinabi niya sa report ng Spain. Sabik na sabik kami actually. Positibo kami at sobrang excited. Kapag nasa ere na ang bola, lahat desidido sa laro. Actually, hindi lang si Bruno ang sabik Maging tayo, di ba? Tayong nanonood, tayong lahat. Sabik na makita sila sa court. Hindi dahil NBA players ang iba sa kanila, kundi dahil gusto nating makita kung ano ba talaga yung naihanda ng Gilas sa puspusan nilang training nito mga nagdaang buwan. Pero kahit ano pa ang dala nila sa laro, manalo matalo, walang sisihan po yan. Laro lang. Iba kasi feeling nung naglalaro ang bansa sa World Cup. Ang daming bansa na hindi nakapasok pero tayo andito kaya sana support lahat po tayo. Yun siguro yung pinakamahalaga, no? Manalo, matalo, win or lose, andito tayo para sa Gilas Pilipinas. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.